Praise God! Magandang gabi po sa bawat isa na nakatutok sa atin ngayon sa ating live streaming. So panibagong gabi at panibagong salita ng Panginoon ang ating mapapakinggan. Tayo po ay nasa bagong tema na. Ano po? It's all about peace, kapayapaan. Yung gabi pong ito, mauunawaan natin at mas maliliwanagan tayo kung ano yung tunay na kapayapaan at kung sino talaga ang nagdadala ng kapayapaan sa ating buhay. Pero bago po yan, nais ko pong i-welcome ang mga nanonood sa atin, lalo na po sa mga taga San Pablo na lagi nakatutok sa ating live streaming, sa mga taga San Juan, Batangas na walang sawa sa suporta na binibigay sa ating mga live streaming, sa mga taga Padre Garcia na tumututok at laging naghihintay ng ating mga live streaming. At sa iba't iba pa na mga kapatiran sa iba't ibang churches sa buong Pilipinas, ganoon din sa ibang bansa, mga kapatiran natin sa ibang bansa, welcome po kayo dito sa ating live streaming. At tunay po na ngayong gabing ito ay lubusan kayong i-bless ng Panginoon sa salita niyang daladala ngayong gabing ito. No? So, kung meron pa po kayong mga kaibigan dyan, kapamilya, kaklase, katrabaho, na hindi pa po nakatutok sa atin, itag nyo na po sila, i-PM nyo na po sila para po hindi sila maliwasan o hindi nila mapanood itong ating live streaming. Ano po? So bago po tayo pumunta doon sa ating topic, makikita po natin sa mundong ito na talaga kaliwat kanan ang kaguluhan o ang ibang tao sa atin madalas nalilito na tayo, ano bang nangyayari sa mundong ito? Ano bang nangyayari sa bansang Pilipinas? Ano bang nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo? Nagkaagulo na po at nalilito ang bawat tao at nawawala po yung kapayapaan. That's why in this full month, pag-aaralan natin, it's all about peace. But tonight, we will focus kung sino ba talaga yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa buhay natin. Ano po, kung excited na po kayong malaman kung sino po talaga ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay, tayo po munang manalangin bilang pasimula ng ating mensahe ngayong gabi nito. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, salamat po na sa gabi nito, ang iyong mga salita ay muling maahayag. Ang iyong mga salita ay muling magbibigay sa amin ng pagkaunawa patungkol sa kapayapaan. Nawa, Lord God, sa bawat nakikinig ngayong gabi nito, libuhin niyo po ang kanilang mga puso at padaluhin niyo po ang kapayapaan na aming hinahanap noong paman, Lord God. Turo niyo po sa amin ngayong gabing ito kung sino po talaga ang magbibigay ng kapayapaan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samplalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayong gabi po ito, ang pamagat po ng mensahe na aking dadalhin po sa inyo at inyong mapapakinggan. It's all about the mark of the peace giver. Paano ba natin i-describe itong peace giver ng buhay natin? Okay? For the meantime, let us read ito pong sinasabi sa John 14:27. At dito sa John 14:27, makikita niyo po doon kung sino po talaga yung peace giver ng buhay natin. This is the question itself. Bago ko po basahin yung verse, sabi po dito, who gives you peace? Sa buhay mo ngayon, kilala mo ba kung saan mo o kung sino yung nagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa sitwasyon ito? It is the Word Himself or God Himself? Sino po ba yung nagbibigay ng kapayapaan sa buhay mo ngayon? Ang mundo ba o ang Diyos? Pwede po ba na i-comment po natin sa ating comment box kung sino po ang talagang peace giver ng buhay? Is it the Word or it is God Himself? Ano po? Kasi po kung babasahin niyo po yung John 14:27, nakalagay po doon, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So dyan po sa verse na yan na binasa natin, pinakita na ang Diyos mismo
ang nagbibigay ng kapayapaan at hindi ang mundong ito. Kasi napakalaki po pala ng pinagkaiba ng kapayapaan na nakikita natin sa mundong ito at doon sa kapayapaan na bigay mismo sa atin ng Diyos. Kaya kung kumpara po natin yung words peace at saka yung God's peace, ay talaga napakalaki po diferensya. Yan. And sasabihin ko po sa inyo ngayong gabi nito ang ilan sa mga comparison kung bakit po nasabi ng salita ng Panginoon sa John 14:27 na ang binibigay na kapayapaan ng Diyos ay higit sa binibigay ng mundong ito. Kasi po sa mundong ito, number 1 po na definition o category ng kapayapaan kapag sa mundo nilang kinukuha, it is dependent on feelings. Yan. Doon sa pakiramdam lang. Kapag hindi mo treat yung isang sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay, kung nararamdaman mo na nawawala yung kapayapaan mo sa isang sitwasyon, sa isang lugar, you easily say sa buhay mo na you are so stressful, di ba? Na gusto mong umalis sa sitwasyon niya, gusto mong tumakas sa kalagayan mo niya, because that peace na nararamdaman mo, it's only on feelings. Pero kapag po kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ito po pala ay dependent on trust. Nagtitiwala ka sa Diyos. May pagtitiwala ka sa Kanya. Na anuman ang sitwasyon mo, anuman ang kinalalagyan mo, anuman ang pinagdadaanan mo, the same thing, hindi mawawala yung peace kapag po galing sa Diyos. Ano po? Another one po na kapag ang kapayapaan na nararamdaman natin ay worldly lang o pangmundo lang, it is must be seen. Yan. Ano po ibig sabihin nun? Kasi po sa mundo, yan, gusto mo, nakikita mo muna bago mo paniwalaan. Hindi ka mapapalagay, hindi ka kumbaga makakakilos without seeing things before you act. Di po ba? That's the word culture. Kailangan makita mo muna yung isang bagay para masigurado mo na nandun yung kapayapaan. Kasi pag hindi mo nakikita, mahirap na sumubok, mahirap na pasuki. Yung peace sa buhay mo, nawawala. But in God's peace, ito ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kahit hindi mo pa nakikita, o wala ka pang ebidensya na mangyayari talaga, meron ka pa rin kapayapaan. So, God's peace, no need to be seen. Yan. Kapag po yung peace na nagmumula sa Panginoon na tanga-tanga natin, kahit hindi natin nakikita ang sitwasyon, kung may solusyon pa ba, kung anong mangyayari, nananatili pa rin po yung kapayapaan. Ano po? Another category po ng word peace does not allow troubles. Kapag makabundong kapayapaan po yung ating hinahanap, ayaw po natin ng troubles. Okay. Amen po ba? Ayaw natin ng mga problems. Ayaw natin ng mga struggles. Ayaw natin ng mga stress sa buhay natin. Kaya kapag nararanasan natin, pakiramdam natin, wala nang kapayapaan sa buhay natin. Gulong-gulo ka na. You are so confused to yourself, to the people around you. Kasi ang daming troubles na nangyayari sa buhay. Ang termino nila dyan, di ba? Ang termino ng mundo dyan is lahat na ng kamalasan nangyari sa buhay mo. So yung peace, nawawala sa buhay mo. Okay? Kung ganun po yung pakiramdam nyo, words, peace pa lang po yan. Kasi po ang katotohanan, yung troubles, yung problems, and yung mga pinagdadaanan natin, mga struggle, is part of our daily life. Hindi yan mawawala. Pero yung kapayapaan, kapag inanyayahan mo ang Diyos sa buhay mo, at ang tinanggap mo ay God's peace, it's allow troubles. Okay? Hindi mo ini-entertain ang troubles. Kung hindi, alam mo sa sarili mo na talagang may trouble sa buhay, pero yung kapayapaan mo, yung puso mo, hindi nararamdaman, hindi nararanasan yung trouble. Sa madaling salita, kahit may problema ka, kahit stress ka,
the same thing, meron ka pa rin kapayapaan sa puso mo na nagmumula sa Diyos. Na magiging ayos lahat, na hindi ito forever, may katapusan, and kumbaga, meron ding kasiyahan sa dulo. So, ibig sabihin, hindi mo mawala yung peace. Di ba? Another comparison po ng world's peace at God's peace. Pag worldly peace po ang hinahanap natin, we always try to control. Gusto natin, minamanage natin yung sitwasyon. Gusto natin na kontrolin yung sitwasyon. Kapag pakiramdam mo, hindi ka na masaya sa ginagawa mo, wala na yung kapayapaan sa ginagawa mo, pinapalitan mo, binabago mo, pinipilit mong baguhin yung sitwasyon. Di po ba? Hanggang sa later on, makagawa ka na ng mga mali dahil nais mong mabago yung sitwasyon na ginagalawan mo. Until the same thing na paulit-ulit gusto mong baguhin kapag hindi mo nararamdaman yung kapayapaan na dapat sa buhay mo. So that's a word peace. But God Himself, ito po yung nais niya. Ito po yung kapayapaan itong ino-offer ng Panginoon. Ang category po nito, you always trust God to control. You know that God is in control. Whatever happened to your life, kontrolado mo man yan o hindi, you always trust God at naniniwala ka na nasa kamay ng Diyos ang buhay mo. Di po ba? Kapag yun na nasa isipan mo yung kapayapaan yun, kahit hindi mo nakokontrol yung sitwasyon, kahit hindi mo alam ang gagawin mo, kahit anong pinagdadaanan mo, at hindi mo alam kung ito'y malalampasan mo pa ba o hindi na, kapatid. If you have God's peace sa buhay mo, you always trust God in everything. Okay? That God is in control sa buhay mo. Last thing po, na kapag ikukumpara natin yung world's peace sa God's peace, world peace is ultimately faith. Kapag po makamundong kapayapaan ang hahanapin natin, makita man natin, later on, maglalaho din. Later on, ay uuwi din tayo sa disgrasya, kalungkutan, pighati. Diba? Kaya kapag ang kapayapaan mo, hinahanap mo sa mga bagay sa mundong ito, temporary lang. Later on, mawawala yan. Later on, maglalaho yan. Later on, babagsak yan at maglalaho sa buhay natin. Ha? Samantalang ang God's peace, kung ating aalamin, uunawain, tatanggapin sa buhay natin, it's always endures. Nagpapatuloy ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Anumang hirap, anumang pigati, anumang nararanasan mo, alam mo, malalampasan mo yan, nagpapatuloy ka, sapagkat ang iyong mga salita na nagmumula sa Panginoon, siyang kalakasan sa buhay. So, napakalaki po ng pinagkaiba ng world's peace at God's peace. Di po ba? Kaya kapag world peace, ito yung tanong na dapat mong isipin. Do you want peace that fails you just when you need it the most? Do you want peace that fails you just when you need it the most? So ba yung kapayapaan na kailangan mo, saka naman mawawala sa iyo. Saka naman hindi mo maramdaman. So yun yung mundo eh. Di po ba? Sa umpisa, masaya. Sa umpisa, ganado ka. Pero later on, pighati ka lang. O gusto mo yung God's peace na it desires, do you desire peace that keeps you calm in the most threatening situation? Kahit na nasa mahirap kang sitwasyon, kalmado ka lang. Kasi ang nasa yung kapayapaan ay kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. So nakita po natin, di po ba, na yung God's peace, importante po na yun ang maranasan natin sa buhay na ito. Kaya kung pakiramdam mo, yung kapayapaan mo ay nakukuha mo pa lang sa mga makamundong bagay, this night, we will confirm it na ang kapayapaan mo ay nagmumula na sa Diyos. Nagmumula na sa Panginoong Jesus. Kaya sabi niya sa John 16:33, ito po ang sinasabi, I have told you these things so that in me you may have peace.
In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dun sa mga verse kong yun, na binasa natin, makikita natin doon na ang Diyos mismo, okay, ang pinagmumulan ng kapayapaan. At doon po sa dalawang verse na binasa natin yung una, tapos binasa natin itong pangalawa. Doon po natin makikita ano po ba yung marka nitong God's peace na dapat nating taglay-taglayin. Itong peace giver na dapat nating tuhanan ng tunay na kapayapaan. Alam niyo po, isa po sa kwento ng aking disciple, ako po'y natutuwa dito po sa isa sa mga disciple ko. Nagkwento siya patungkol sa kanyang trabaho at kung gaano po kabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. Meron siyang kinukwento na talagang nakuha niya, na-receive niya through the power of God Himself. Ano po? Kasi meron siyang nililigawan ng isang, hindi babae ha, kundi nililigawan isang, kasi maglulong, kasi nasa bangko. Kumbaga, customer, o kaya client. Ay, matagal na niya itong pinupuntahan lagi. And that time, nakita niya yung pagkilos ng Panginoon kasi itong tao ito ay kumuha, nag-loan sa company nila. Pero bago nangyari yun, ay may tinanong sa kanya. Tinanong sa kanya, naniniwala ka ba na sa Holy Spirit? Siyempre, sinabi niya na naniniwala siya sa Holy Spirit. At kung sinabi niya yun, laking gulat niya, laking pagkamangha niya, kasi pinakinggan yung kanyang offer at kumuha ito. Ano po? At sabi mismo nung kliyente niya na nakausap, ang sabi sa kanya alam mo, kung hindi mo sinabi na hindi ka naniniwala sa Holy Spirit, hindi ako kukuha. Kasi Kristiyano pala yung kanyang client na nakuha. And kaya lang siya pinakinggan kasi pareho sila ng pinaniniwalaan. They both believe in the power of the Holy Spirit. That's why yung kanyang faith, diba? That from God, nakatulong sa trabaho niya, yung pangamba niya na wala, napalitan ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kagalakan na nagmumula sa Panginoon. At pasasalamat sa ginawa ng Panginoon. Na mula sa imposible, parang imposible itong mga kliyente ito na kumuha. Pero naging posible sa tulong ng Panginoon. Kaya yung trouble na akala niya ay hindi niya makukuha, ibinigay ng Panginoon. So, talagang ang Diyos po ay Diyos ng kapayapaan na ibibigay sa atin anuman ang ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Kaya, kung makapapansin niyo po, doon sa mga verses na pinakita natin, we can see the marks of the peace giver. Number 1 po na mark of the peace giver, He is the one who will not let our hearts be troubled. Yes, ang trouble po ay parte ng buhay ng tao. Di ba? Pero kapag ang kapayapaan mo nagmumula sa Diyos, He will never allow trouble na yun ay umabot sa ating mga puso. Okay? Na maramdaman natin na naguguluhan tayo, na hindi natin alam kung anong gagawin. Sa halip, ipapaunawa niya sa atin na tayo ay magtiwala sa Kanya. Tulad ng definition na pinakita sa atin sa comparison tungkol sa world peace at God's peace. Diba? God is in control. That's why, if you trust God, your heart never troubled. Diba? Kung may trouble ka bang pinagdadaanan, malalampasan mo yan. You believe on it. Kaya sabi sa John 14:1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Ito sabi ni Jesus Christ. Jesus Christ is the one who will give us peace. Di ba? Ang Diyos po mismo ang magbibigay sa atin ng kapayapaan through Jesus Christ, who will give us a heart, di ba, na nagtitiwala sa Kanya. Tulad po ni Daniel, ni Prophet Daniel, di ba? Si Daniel po ay, nung sila ay pinatapon, napapunta sa ibang lugar,
Okay, na iba ang sinasamba, may mga naiinggit sa kanya, kaya umisip ng paraan para siya ay siraan, no? Lumapit sa hari, kumbaga, hinayaan, okay, ng Panginoon na makagawa ng batas kung saan na bawal manalangin, no, sa ibang Diyos, maliban sa Diyos ng lugar na yun, sa hari. So, si Daniel, mula pa noon, talagang hindi mawawala sa kanya yung paglapit sa Diyos para nalangin. 3 times a day. Ano? Maga, tanghali, hapon, higit pa. No? Na siya'y lumuluhod para sa pananalangin. That's why, nung nabalitaan niya may batas na gano'n, hindi siya nag-alala. Hindi nawala yung kapayapaan sa buhay. Sa halip, tinuloy niya. Tinuloy niya yung kanyang ginagawa kahit nung wala pa yung batas. And that's why yung mga naiinggit sa kanya, gumawa ng paraan para siya ay maparusahan. Kasi nakalagay doon sa kautusan, na sino mang susuway, ipapakain sa leon. Okay. And si Daniel, hindi siya natakot. Sa halip siya ay nagpatuloy sa pananalangin sa Diyos. That's why, nung siya ay pumasok sa kanyang kwarto, siya ay nanalangin. That's why nahuli siya nung kanyang mga naiinggit sa kanya. So, dinala siya sa hari at nakita yung tinatawag na kumbaga kaparusahan. So, yung hari mismo ay dinala siya kasama yung mga nagsumbong sa kanya, no, sa layo, sa lugar kung saan nandun yung mga leon. And nakita, okay, yung hari dahil malapit sa kanya si Daniel, nalungkot siya, but later on, kinabukasan, tinawag niya si Daniel, Daniel, niligtas ka ba ng Diyos mo? At si Daniel ay sumagot, opo, mahal na hari, iniligtas ako ng Diyos ng buhay. So, yung mga leon, hindi siya nilapa, sinaraduhan ng Panginoon ang mga bibig. At nung iaahon na si Daniel at inihahon na, inutos ng hari na yung mga naggawa ng batas, siya yung ihulog doon sa leon. At hindi pa nga nakakalapat ay nilusob na ng mga leon. Nilapa na yung mga tao na gustong pabagsakin si Daniel. Pero dahil ang kapayapaan niya nagmumula sa Diyos at hindi sa tao, hindi siya nag-alala, hindi siya natakot. Hindi niya hinayaan yung puso niya mangamba. That's why ang unang mark talaga ng peace giver is he will never ever put your heart into trouble. Pangalawa po na mark of the peace giver is he is the one who will not let you be afraid. Hindi kanya hahayaang matakot. Kaya ngayong mga panahon ito, kung nararamdaman mo sa buhay mo na ikaw natatakot sa sitwasyon ito, sa sakit ng COVID, o sa anumang bagay, sa kalagayan ng pamilya mo dahil wala ka nang mapagtutunan, tandaan mo na ang kapayapaan mo dapat ay nagmumula sa Diyos at hindi kanya hahayaang matakot o mamuhay sa takot. Kaya sabi niya sa Psalm 118 verse 6, sabi ng mga awit na to, sabi niya, the Lord is for me, so I will have no fear what can mere people do to me. Ba't ako matatakot? Ba't ako matatakot sa mga tao, sa paligid ko? Ba't ako matatakot sa kung sino man? Kung alam ko na ang Diyos ay sa akin, bakit ako matatakot? So, ganun po pala dapat ang may mga kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hindi po sila nangangamba o natatakot man sa buhay. Kasi alam nila na ang Diyos ay nasa kanila. Kaya, isa sa mga example nito is ang istorya kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Itong tatlong Hebreo na ito na kasama ni Daniel na pinatapon ay sinubukan din ang kanilang pananampalataya kung ang kapayapaan nila ay talagang nakasentro sa Diyos mismo. So nagkaroon uli ng rules, ng batas. Okay? Ang hari na sasambalan, okay, luluhod lang ay doon sa estatwa na ginawa. Di ba? Na kapag tumunog ang kampana, talaga magluluhudan, sasamba lahat. Wala dapat may iiwan. Lahat sasamba doon. Pero itong tatlong ito, kung tumunog yung kampana at nagsimulang sumamba ang mga tao, nagluluhudan doon sa estatwa na gawa ng tao, yung tatlo po na
kakaibigan ni Hebreo ay hindi sumamba, hindi lumuhod, hindi natinag, hindi natakot. Kahit sila lang yung nakatayo na doon sa lugar na yun. Okay? So, yung hari ito, bakit hindi kayo lumuhod? Bakit hindi kayo sumamba? Ito yung aking rules, ito yung aking batas. Pero sabi niya na hindi po namin po pwede na sambahin ang ibang Diyos. Tanging ang tunay na Diyos lang ang aming sasambahin. Kaya yung tatlong magkapatid na ito, kaparusahan, tatlong magkakaibigan na ito, kaparusahan sa kanila, ayon sa batas ng hari, ay saan nilalagay? Sa apoy, na nagbabalang apoy. Sa hurno, na 7 beses na ulit na pinainit talaga. Ay, sobrang init talaga. Diba? So, pero hindi sila natakot, bagamat alam nila yon. Halip, pinanindigan nila. At ang sabi nila, iligtas bang kami ng Diyos o hindi? Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. That's why, ipinatapon sila doon sa hurno na talagang sobrang init. Pero, kabaliktaran po ang nangyari. Yung mga nagdala sa kanila doon sa hurno, ang siyang nasunog. At sila, habang nandoon sa hurno, hindi man lang sila nainitan, napaso, nasunog ang kasuotan. At nakita pa parang may kasama silang anghel. Di po ba? Na pumagitna sa kanila. At lumabas sila doon sa hurno na walang anumang sugat, anumang amoy ng sunog. Okay? Amoy sunog, wala sa kanila. Talaga, yung protection ng Diyos na saksihan nila. Bakit? Kasi hindi sila natakot. Kasi they believe yung peace sa kanilang puso, yung kapayapaan sa kanilang puso, mula sa Diyos. Nothing to afraid. Di ba? So, if you know that Lord is in you, kahit po ang mundo'y gustong agawin ang iyong kapayapaan, it will remain to you. So don't afraid. Don't entertain fear sa buhay mo. Tandaan mo, nasa iyo ang Diyos, protektado ka, kasangga mo siya, siyang bahala sa iyo kasi anak ka niya. At ang kapayapaan na taglay mo ngayon ay nagmumula sa Kanya. So trust God. Always remember that God is on your side. That God is out in our side. Never na mangyayari sa buhay natin yung mga bagay na hindi niya control. Ano po? Pangatlo na mark ng peace giver. Peace giver. He is the one who overcomes the world. He overcome the world. It's already done. Diba? 2,000 years ago, namatay si Kristo sa krus para sa ating kaligtasan. Kasama dun yung ating kapayapaan. Na ang kapayapaan ay matatagpuan natin walang iba sa Diyos. At ito'y pinakita sa atin ng Panginoong Hesus na siya ay namatay sa krus. At muling nabuhay. At yun ang palatandaan na na-overcome niya ang mundo. Kaya sabi sa 1 John 5:4, for everyone who has been born of God overcome the world. Yeah? For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. If you believe na ikaw sa buhay mo, muli kang nakapagsimula sa tulong ng Panginoon, na tinanggap mo siya sa buhay mo, then you are an overcomer. Italaga mo yan sa ating comment box. Sabihin mo, I am an overcomer. Malalampasan mo lahat ng sitwasyon sa buhay mo because God nauna nang lumampas dyan. Para sa ganun, pagdating mo sa bagay na yan, matitiyak niya na malalampas mo. Kaya, ang example nito na talagang nakita niya, I am an overcomer. Ay, kung matatandaan po natin yung story ni David and Goliath. Di ba? Yung mga Israelites, hinamon ni Goliath. Ang sabi, sino sa inyo ang gustong lumaban sa akin? Huwag na tayong mag-gera. Huwag na tayong magdamihan pa ng laban. Pumili na lang kayo ng isa na ilalaban sa akin. Kapag natalo mo siya, aalapinin namin kayo. Pag natalo niya ako, pwede kami susuko sa inyo. Pero ang mga Israelites natakot, nawala yung peace sa buhay nila, nataranta. Di po ba? Pero si David, because he knows he is an overcomer, nanindigan siya.
lumapit siya sa hari at sinabi na siya ang lalaban. At partida po, bata pang edad ito si David. Okay? At nung hinarap niya si Goliath, hindi po siya nagdala ng anumang sandata na itak o anumang, di ba? Kalasag. Hindi rin niya po sinuot kasi mas mabigat pa sa kanya, di ba ba? Yung espada, hindi rin siya nagdala. Ang dala po niya ay namulot siya ng mga bato at tilador. Yun lang po ang kanyang sandata. Ano po? And isa sa kanyang pinakamatinding sandata, alam niyo po ba kung ano? Yung pagtitiwala niya sa Diyos. Na alam niya na malalampasan niya yun, matatalo niya si Goliath kasi kasama niya ang Diyos. Kaya nung kakalabayan niya si Goliath, sinabi niya, hindi kita lalaban ng sarili mo lakas, kundi sa tulong ng Diyos ay nabuhay ang aking pinananaligyan. That's why, nung nag-umpisa ang laban, binato ni David, diba? Tinira ni David si Goliath, tinamaan si Goliath sa noo, bumagsak, at doon, sa kanya sinalakay at pinubutan ng di ba? So, imposible. Pero dahil sinamahan siya ng Panginoon, naging posible. When we are overcomer, ang nasa isip natin, hindi yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya. Kung hindi yung mga bagay na iniisip mo palagi, kaya ko to. Yung mindset ko na malalampasan ko to, kaya ko to, yun po ay isang patunay ng kapayapaan nasa puso mo at nasa buhay mo ay nagmumula sa Diyos. Kasi kung sa mundo, parang imposible na, sa Diyos, posible po. Kaya tulad po ni David, dapat ganun din po ang taglayin natin. Yung mga mark na pinakita sa atin ng Diyos sa as a peace giver natin sa buhay natin, ay dapat mag-reflect sa buhay natin. Sapagkat ito po yung sign na peace na tangan-tangan natin, tinatanggap natin sa ating buhay, ay nagmumula sa Diyos na ating pinag-iwala. Ano po? Kaya for our conclusion, God is our peace giver. And He is Jesus who gave us the peace that the world cannot offer. And He is the one who will not let our hearts be troubled. The one who will not let us be afraid. And the one who overcame the world. Praise God. He is Jesus Himself. Sino siya? Ang Panginoon Jesus. Kaya kung ngayong gabing ito, hindi mo pa tinatanggap, this peace giver, Jesus Himself, the God Himself, hindi mo pa tinatanggap sa buhay mo. Kapatid, huwag mong hayaang matapos ang live streaming na to na hindi mo siya tinatanggap sa buhay mo. Hayaan mo na pumasok siya sa buhay mo at maranasan mo yung kapayapaan na dala-dala niya sa tuwina. Kaya kung ngayong gabing ito, hindi mo pa alam kung talagang tinanggap mo na ang Panginoong Jesus. Simple lang po ang gagawin mo. Susunod ka lang po sa panalangin na aking bibig kasi at habang nuulit mo po ito, isipin niyo po, hindi ito sinasabi sa akin. Hindi sinasabi niyo po ito sa Diyos na nagawa ng langit at lupa at gusto na maramdaman mo yung kapayapaan. Sige po, tayo pong manalangin. Sumunod po kayo sa prayer na ito. Panginoon, salamat po. Pinaunawa niyo po sa amin na ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi maikukumpara sa kapayapaan sa mundong ito. Kapayapaan po sa mundong ito ay temporary at failure. But the peace na nagmumula sa iyo is always greater and always endures sa buhay namin. Sa oras po ito, nabatid po namin na Ikaw, Panginoong Jesus, ang tagapagbigay ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos na aming pinagsisilbi. Sa oras pong ito, nangyayaan po kita sa aking puso, pumasok ka po dito, manahan sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. At, Panginoon, sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Patawarin niyo po ako at tulungan makapagbagong buhay na ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung sinunod niyo po yung panalangin na yun,
That's a prayer of acceptance kay Jesus Christ. And the peace of God na hinahanap mo noon pa man ay utay-utay, mararamdaman mo at mararanasan mo sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay first-timer, praise God. Sumama ka dyan sa nag-invite sa iyo at ipapaunawa niya lalo, higit sa iyo, kung ano yung kapayapaan na mararanasan kapag nakay Lord ka. Kaya ngayon naman, yung mga regular na nakapanood na sa ating live stream, patuloy lang kayo sa Panginoon sapagkat ang kapayapaan niya ay magpapatuloy din tiyak sa ating buhay. Ano po? So let us pray. Panginoon, salamat po sa mensahe mo ngayong gabing ito. Tunay na ako po ay na-bless at naunawaan namin na ang mundo pala ay hindi kumpleto kung aming hahanapin dito ang kapayapaan. Pero kapag ang kapayapaan po namin, hinanap namin sa iyo, tiyak po ang kasiguraduhan at ito po ay tiyak na magbibigay sa amin ng kagalakan at kaginhawaan sa buhay na ito. Maraming salamat po sa katotohanan ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Again po, praise God and see you again in our next live stream. God bless everyone.